Taong 1991. Ito ang dekada na kung saan ang buhay ay mas simple, ngunit punong-puno ng mga kakatwang kwento. Mga istoryang nakakapangilabot. Nagkita-kita kami ng barkada matapos ang aming pagtatapos sa may sekundarya. Sa wakas, wala ng proyekto, walang pasok at walang iniintinding takdang aralin. Ang plano, magtagpo sa may bahay ni Allen para sa isang mahabang gabi ng kasiyahan. Dahil solo ang bahay at kasambahay lamang ang naiwan, mas malaya kaming makapag-iingay at magdilibang sa kanilang bahay. May dala-dala ang bawat isa na siyang aming pagdilibangan, katulad ng Scrabble, chess, crossword puzzles at maging ang Boggle. Lahat ng ito ay sinubukan naming laruin hanggang sa maumay na kami sa paulit-ulit na salitan ng mga laro. At nang magsawa kami, napansin ni Jenny ang lumang turntable nila Allen. Naikapa niya ay magpatugtog na lamang daw kami habang abot tenga ang kanyang ngiti. Isa-isa naming sinuri ang koleksyon ng mga plaka. Si Miguel ang pumili at nagsimulang magpatugtog. Pero kakaiba ang nangyari. Ang tunog ng plaka ay pabaliktad. Para bang may ibang nilalang na naglalaro sa may musika. Kinilabutan kaming lahat. Sa bawat tunog nito ay tumataas talaga ang aming mga balahibo. Na si Allen naman ang naglakas loob na lapitan ang lumang turntable para patigilin ito. Pero ayaw huminto ng musika. Ayaw tumigil, ika ni Allen, habang pilit binubutingting ang aparato. Napuno ng kaba ang buong silid. Pero lumapit ang isa naming kasamahan, saka malakas na kinalabog ito. Dahilan para tuluyan ng tumigil ang nakakapangilabot na musika. Nagkatawanan kaming lahat, kahit halata sa mukha ng bawat isa ang namuong takot. Pagkatapos nito, tila sumiklab ang pagiging mapanuksong imahinasyon ni Allen. Iniwan niya kami ng sandali at nang bumalik siya, may dala na itong isang kwadradong bagay na may mga nakasulat na kakaibang marka at mga simbolo. Isa itong Ouija board. Hindi ba't bawal yan? Ika ni Jenny na nakangiti pa pero halatang kinakabahan. Ano naman ngayon? Nasusubukan lang naman natin. Ika naman ni Allen na parang batang nakahanap ng bagong laruan. At imbes na kilabutan kami, napukaw ang interes naming lahat. Kanya-kanyang pagbibida kung papaano ito ginagamit, na karamihan naman ay base lamang sa kanilang kwento-kwento. Sa huli, nagkasundo kaming subukan ito. Hinanda namin ang Ouija board sa gitna ng lamesa. Si Allen ang naglagay ng kandila sa may tabi nito, habang si Jenny naman ang kumuha ng planchet at marahang inilagay ito sa may gitna ng Ouija board. Bida pa ni Allen na dapat daw ay sabay-sabay kaming magtatanong. Una, ay tila wala namang nangyayari. Ang planchet ay malumanay lamang na umuusad sa may ibabaw ng board. Animoy sumasabay lamang sa bigat ng aming mga daliri. Napilitan na kaming magtanong. Ika pa ng kasama namin. Ay sino ka? Pero sa pagkakataong iyon ay may mga letrang itinuro ang planchet. W A L A. Wala. Nagtawanan kami. Para bang niloloko lang namin ang aming mga sarili. Kaya papatayo na sana ang isa naming kasama. Pero biglang dumulas muli ang planchet. Napakabilis. Hindi namin mahila ang aming mga daliri. Ang mga letra ay bumuo ng salitang A.
O. Ako. Biglang napatahimik ang buong kwarto. Ika pa ni Jenny ng pabulong. Anong ibig mong sabihin? Na sumagot naman ang planchet. A. K. O. A. N. G. P. I. N. A. K. A. M. A. L. A. K. A. S. Kasabay nito, naramdaman naming lahat ang kakaiba sa may paligid. Parang may malamig na hangin na biglang pumasok sa may kwarto, kahit sarado naman ang mga bintana. Nagsimula nang manginig ang mga kandila. Sumasayaw at bigla itong namatay. Sa loob ng ilang segundo, nabuhay muli ito ng mag-isa at biglang namatay muli. Na dito ako nakapagsalita na ikako'y tapusin na namin ito dahil nakakaramdam na ako ng kaba. Pero tanong naman ni Jenny habang nanginginig na ang kanyang boses na ika nito ay teka, paano nga ba ito tinatapos? Ngunit walang nakakaalam. Ang kaninang kasiyahan ngayon ay napapalitan na ng takot, na mas lalo pang lumala nang magsimulang tumulog muli ang turntable ng mag-isa. Ang musika ay pabaliktad na namang tumutugtog, walang tigil. Tanong naman ng isa naming kasama, may naririnig ba kaming mga boses? Tumahimik kaming lahat. Akala ko ay nagbibiro lamang sila, pero totoo, may ibang tao. Naririnig namin isang boses na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Mababa, parang sumisigaw, ngunit hindi naman malinaw. Kasabay nito, nagsimulang gumalaw na ang mga anino sa may dingding, kahit wala namang tao sa mga lugar na iyon. Kitang-kita naming lahat ito. Nang biglang bumukas ang pinto. Dito pumasok si Aling Celia, ang kasambahay nila Allen, habang nakapamewang. Na ika nito, anak niyang Roy Allen, Antonio, Cesar, Gusdado, Makapagal, Return. Ano ba yung ginagawa niyo? Nahalatang nataranta pa ito nang makita ang Ouija board sa may lamesa. Pasensya na po, pero hindi namin alam kung paano ito ititigil. Tulong po! Ika ni Jenny habang halos maiyak na sa kanyang pagsusumamo ng saklolo. Sinubukan kaming tulungan ni Aling Celia, pero kahit siya ay halatang nanginginig na. Ha? Naku, wala akong kaalam-alam dyan. Bingo, busoy at unggoy-unggoyan lamang ang hilig ko. Hindi ganyan. Pagkano ba ang pustahan dyan? Ika ni Aling Celia habang napapakamot pa sa kanyang ulo, pero sinusubukang mag-isip ng paraan na bigla niyang naalala. Dasal. Kami daw lahat ay magdasal. Hinikayat niya kaming lahat na magdasal ng sabay-sabay, pero sa aming takot, parang tuluyan naming nakalimutan ang mga panalangin na aming natutunan sa may eskwela. Sa kabila na kami ay mga nag-aral pa mismo sa mga katolikang eskwelahan. Ama namin, sumasa... Ano nga ulit yun? Ha? Pare, tanungan mo ko. Ano? Dali, sasabihin mo ano? Pisan mo. Sabihin mo, Juan. Dali, sasabihin mo ano? Sa wakas, unti-unti naming naibalik ang lakas ng aming kalooban. Sama-sama kaming nagdasal habang ang musika sa may lumang turntable ay lalong lumalakas.
habang kami ay sabay-sabay na nakapikit at bumibigkas. Patuloy ang aming pagdarasal na dito ay humihina ang tunog ng musika. Tumitigil ang pagpatay-sindi ng kandila. Nasa wakas, ang planchet ay biglang tumigil sa paggalaw. Tumahimik na ang kwarto. Wala na ang kakaibang lamig at bumalik na sa normal ang paligid. Dito ay galit na galit si Aling Celia sa amin. Huwag nyo nang ulitin to ha. Hindi nyo alam kung anong klaseng puwersa ang nilalaro ninyo. Hindi lahat ay pwede nyong idaan sa biro dahil dyan sa may kapabayaan ninyo. Maaaring malagay kayo sa tiyak na peligro. Diyos mio. At ikaw naman, Allen, isusumbong kita sa may daddy mo. Isusumbong kita. Lintik ka. Oo. Nakaka-stress kayo. Halos hindi kami makapagsalita. Tumatango-tango na lamang kami habang nakayuko. Matapos ang gabing iyon, hindi na kami muling naglaro pa ng Ouija board. Ang nangyari ay naging paalala sa amin na may mga bagay na hindi dapat basta lamang nilalaro, lalo na kung hindi natin nauunawaan at mapapanindigan. Tulad ng puso. Ang gabing iyon ay naging leksyon sa amin na huwag kailanman maglalaro ng puwersa, ng kadiliman, dahil hindi mo alam kung sino o ano ang magpapakita sa'yo. Ika ni Aling Celia habang napapakamot pa sa kanyang ulo, pero sinusubukang mag-isip ng paraan na bigla niyang naalala. Dasal. Kami daw lahat ay magdasal. Hinikayat niya kaming lahat na magdasal ng sabay-sabay, pero sa aming takot, parang tuluyan naming nakalimutan ang mga panalangin na aming natutunan sa may eskwela. Sa kabila na kami ay mga nag-aral pa mismo sa mga katolikang eskwelahan. Ama namin, sumasa... Ano nga ulit yun? Ha? Pare, tanungan mo ko. Ano? Dali, sasabihin mo ano? Isan mo? Sabihin mo, Juan, dali, sasabihin mo ano? Hey! Ganun! Aray ko, umayos ka! Magdasal tayo! Bisan mo! Nga sabihin mo ganun! Aray ko, tigas ng ulo mo! Halos hindi kami makapagsalita. Tumatango-tango na lamang kami habang nakayuko. Pero bigla kaming natigilan. Nanlalaki ang aming mga mata habang itinuturo ang likod ni Aling Celia. Nasigaw pa namin ng sabay-sabay. Lola! Sa likod niyo! At dito napalingon si Aling Celia. Ay nakita naming lahat ang isang itim na usok na unti-unting umaangat mula sa may kusina. Habang nanlalaki ang mata ng kasambahay na si Aling Celia, naika nito. Ang niluluto ko, nasusunog. Kumaripas si Aling Celia habang sumisigaw papunta sa may kusina. Uy mga kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig at kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi, pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po, ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay, mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangkilik para sa ating pang mas mahabang kwentong katatakutan at kulitan dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po, at ito pong inyong lingkod na nagsasabi, maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your daily dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabi, stay safe and fresh everyone, and always stay awesome. Peace out.